Hi guys, pag-uusapan naman natin ngayon yung visa. And ito yung mga requirements sa pagkuha ng personal application requirements. And then number one is visa application form. So, ang visa application form, pwede siyang i-download mula sa website ng embassy. And then yung second, valid passport. Dapat hindi pa ba sa 6 months yung validity na passport mo. And then yung third is proof of travel itinerary. So sa proof of travel itinerary, round-trip flight tickets yan. And yung booking confirmation. And then yung number 4 is proof of accommodation. Sa number 4 na yan is kailangan nakalagay din yung hotel booking and yung confirmation or address kung saan ka pupunta sa bansang pupunta mo. And then yung number 5 is proof of financial capability. Andiyan yung bank statement, 3 to 6 months payslip or ITR or income tax return. And then number 6 is letter of invitation. Mula sa taong bibisitahin kung visiting friends or relatives o sponsor sa business trip. And then supporting documents. Employment certificate, business permit, kung self-employed o enrollment certificate if kung ikaw ay student. And then, last, ito yung visa fee. Babayaran ito sa prescribed method ng embassy. Dapat, sa pagpunta mo dito sa embassy, kung ikaw ay interview, dapat pumunta ka dyan at least 1 hour before sa time schedule mo. And then, titingnan mo dito yung sa visa application mo and yung sa passport mo kung kailan yung bibigyan ka kasi natin ng code kung kailan ka pupunta sa embassy para sa interview mo. And during the interview, pwede kang ma-deny dyan. Depende sa embassy. Kasi may mga embassy na pwede kang mag-appeal sa pag-deny. Eh dahil bibigyan nila yung mga tamang requirements or bagong requirements na pagkakasunod-sunod para ikaw ay magtanong sa embassy. Ay guys, pag-uusapan naman natin yung for application requirements. Ito nga pala yung mga requirements na yun. Number 1 is complete visa application. Etong complete visa application is nailatangan siya. Siyempre kailangan mo siyang fill up and permanent bago ipadala. And then yung second is original passport and copies. Kailangan mo isama sa passport and photocopy ito ay kailangan kasama yung first pages and yung mga visa stamp pages. And then the third is passport size photos. Dapat nakatouch ito sa envelope. And then yung number 4 is supporting documents. Tulad sa personal application requirements, yung mga nabanggit ko sa personal application requirements. And then number 5 is authorization letter. Kung iba yung magsasubmit ng pangalan sa embassy. And then number 6 is payment proof. Pagka kasi courier application, yung pinakaiba ng personal application requirements, yung visa fee nila and yung payment na yung mode of payment. Pagka sa personal application requirements, ang visa fee dito, pwede mo siyang naka-check and dadalhin mo na siya sa embassy. Kapag sa courier naman, kailangan dito is atin yung bank deposit, kung basta depende siya sa embassy. Kasi ito, talagang kailangan nakalagay siya sa own requirements. And then, courier fee. Dapat sa courier fee, alamin mo ano yung mga accredited na pwedeng padala yung mga requirements sa embassy. Katulad ng DHL or LBC. And ito naman tayo sa last is yung prepaid return envelope upang ito, kailangan ito para sa pagbalik ng passport at visa sa iyo. Sa per application sa courier application requirements, ang tagal nito sa pag-asikaso nito, minsan is tumatagal siya ng 30 days or 1 month. So, tips for both application methods. So first, check embassy requirements. Ang bawat bansa ay may specific requirements, kaya kailangan sigurado suriin yung official na website ng embassy.
Pangalawa, be accurate. Iwasang magkamali sa form at documents para hindi magkakagulo sa process. Number 3, apply early. Mag-apply ng visa 1 to 3 months bago ang travel date para may sapat na oras. And lastly, number 4, track courier package. Kung courier ang ginamit, i-track ang application gamit ang reference number.